Malakas ang ulan ng gabing yun. Isang babaeng tumatakbo sa gitna ng kalsada. Hingal, basang-basa at halatang desperado. Naka-wedding gown siya. Ang puting tela nito, ngayon ay may bakas ng putik at luha. Habang tumatakbo, nadidinig ang malalakas na sigaw sa likod niya. "Violet, stop! Bumalik ka dito!" Ang tinig na yon, si Giovanni. Ang groom niya. Kasama nito ang 3 lalaki na nakaitim. Mga bodyguard na handang huliin siya. Pero imbis na huminto, mas lalo lang pinabilis ni Violet ang takbo niya. Hindi niya iniinda ang mga taong napapatingin. Ang mahalaga, makatakas. Hanggang sa mapansin niya ang isang mataas na building sa dulo ng kalsada. Isang condominium. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya roon at naghahanap ng matataguan. Pag-akyat niya sa hallway, napansin niyang bukas ang isang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan nito at pumasok. Ngunit halos mapatigil siya sa kinatatayuan na makita ang isang lalaki. Hubad dito sa pang-itaas. Pantalon lang ang suot at halatang kagigising lang. Matangos ang ilong, maputi at makinis ang balat. At may mga matang parang nangungusap kahit walang sinasabi. "Sino ka? Ano ginagawa mo dito sa loob ng kondo ko?" Tanong ng lalaki habang bahagyan nagkakamot ng ulo. Hindi agad nakasagot si Violet. Luhaan, nanginginig at halos mawalan ng boses. "Please, help me. Itago mo ko, may mga humahabol sa akin." Bago pa makasagot ng lalaki, narinig nila ang mga yabag sa labas. Malalakas, mabilis. May kumatok sa pinto. Napahigpit ang hawak ni Violet sa laylayan ng gown niya. Mabilis siya nagtago sa likod ng pinto. Tumingin muna ang lalaki sa kanya. Saglit lang bago niya marahang binuksan ang pinto. 3 lalaki ang agad na sumilip. At sa unahan nila, si Giovanni, ang groom. "Magandang araw, sir. Nais lang sana naming magtanong kung may napansin kang babaeng naka-wedding gown?" Tumatakbo siya papunta dito. Tahimik si Lance, ang lalaking may-ari ng kondo. Ramdam ni Violet na halos hindi siya makahinga sa takot. Matagal bago sumagot si Lance. Hanggang sa madinig niya itong nagsalita. "Yeah, actually, may nadinig akong tumatakbo kanina. Parang papunta sa elevator. Baka siya yung hinahanap nyo." Nagkatinginan ang mga lalaki. Tumango si Giovanni. "Salamat, sir." At dali-dali silang tumakbo papunta sa direksyong itinuro ni Lance. Pagkasara ng pinto, mabilis na lumabas si Violet mula sa pinagtataguan. "Bakit mo sinabi yon? Akala ko tutulungan mo ko." Sigaw niya, halos maiyak na sa galit at takot. Ngumiti lang si Lance, kalmado. "Relax. Kung sinabi kong nandito ka, baka pareho tayong mapahamak. Mas safe to. Wala na sila." Unti-unting humupa ang kaba ni Violet. Huminga siya ng malalim pero halata pa din ang pagod at takot sa mga mata niya. "Salamat. Pero wala akong damit. Hindi ako pwedeng lumabas ng ganito," sabi niya habang tinitingnan ang wedding gown niyang basang-basa. Tumango si Lance, lumakad papunta sa closet, kumuha ng maluwag na t-shirt at garterized na pantalon at inabot iyon sa kanya. "Here, magbihis ka muna sa kwarto. Dun sa kanan." Pagpasok ni Violet sa kwarto, napansin niyang magulo ang paligid. Madaming bote ng alak at mga baso at amoy alak sa hangin. Halatang kagagaling lang ng lalaki sa inuman. Habang nagbibihis si Violet, bahagyang bumukas ang pinto at hindi sinasadya ni Lance na masilip ang kanyang likod. Puno ito ng pasa at sugat. Natigilan si Lance. Hindi na niya kailangan magtanong kung bakit. Kita sa bawat marka ang sakit na pinagdaanan ng babae. Paglabas ni Violet, nakasuot na siya ng t-shirt at pantalon ni Lance. Ngunit luhaan pa din ang kanyang mga mata. "Aalis na ako. Maraming salamat sa tulong mo." Mahinang sabi niya, ngunit bago pa siya makalabas, hinawakan ni Lance ang kanyang braso. "Wait, tutulungan kita. Tutulungan kitang makatakas sa kanya." Nagkatinginan silang dalawa. Tahimik, malalim. At sa sandaling yon, parang may kakaibang koneksyon silang naramdaman, na para bang matagal na silang magkakilala. Mabilis na pinagpalit ni Lance kay Violet ang isang pares ng tsinelas na kasya sa kanya. "Mas okay na yan kaysa sa basang heels mo." Mahina nitong sabi habang nakangiti. Pinalipas na lang nila ang ilang sandali bago tuluyang lumabas ng unit. Dumaan sila sa fire exit imbis na sa elevator para hindi sila makita ng mga humahabol. Habang bumababa sila ng hagdan, bigla silang napansin ng isang security guard. "Miss, sir, sandali lang." Agad silang tumakbo. Para silang nasa eksena ng isang action movie. Si Violet, nakataas pa ang lalayan ng t-shirt habang hawak ang kamay ni Lance. At si Lance naman,
Mabilis mag-isip ng paraan para makatakas. Sa kabutihang palad, nakalabas sila ng building. Humihingal si Violet pero nakangiti. Maraming salamat. Nakalabas din tayo. Pero kailangan ko ng taxi. Wala akong dalang pera. Promise babayaran kita pag uwi ko. Ngumiti lang si Lance. Kalmado pa din kahit sa gulong mangyayari. Taxi? Itinuro niya ang isang customized sports car na nakapark sa tapat. Kumikinang iyon kahit basa ng ulan. Eto, mas mabilis pa to kaysa sa taxi. Sabay kindat niya. Napakunot ng noo si Violet. Hindi niya alam kung matatawa o kakabahan. Halika na, sumakay ka. Sabihin mo kung saan kita ihahatid. Makalipas ang halos isang oras na tahimik na biyahe, tumigil ang kotse sa harap ng isang malawak na subdivision gate. Ayala West Grove Heights, Santa Rosa. Pagpasok nila, bumungad ang isang malamansyon na bahay. Napatitig sila sa harap nito. Wow! Ito ang bahay mo? Tanong niya, halatang nagulat. Tumango si Violet. Oo. Bahay yan ng mami ko. Pagkatapos ay humarap siya kay Lance. Wala pala akong cash ngayon para bayaran ka. Pero please, hintayin mo lang ako saglit dito. Babalikan kita. Umiling si Lance. No need pero, ibigay mo na lang sa akin ang cellphone number mo. Natawa si Violet na mahina. Cellphone number ko? Kinuha nila ang cellphone ko. Pero kapag nakakuha ko ng bago, ako mismo ang tatawag sa'yo. Gumiti siya. Yung ngiting may halo ng pagod, lungkot at may kakaibang ganda. Kahit halatang madami siyang pinagdadaanan, hindi maitatago o mapang-akit niyang ngiti. Ang mga matangos na ilong at mga matang nangungusap na parang may lihim na gustong sabihin. Pagpasok ni Violet sa kanilang bahay, hindi pa man siya nakakahakbang na maayos, isang malakas na sampal ang agad na bumungad sa kanya. Nakakahiya ang ginawa mo, Violet. Sigaw ng kanyang ina. Si Divine, isang babaeng elegante ngunit matigas ang pananalita. Kahihiyan to sa pamilya natin at sa pamilya ni Giovanni. Hindi mo ba inisip kung ano resulta ng ginawa mo pagtakas? Napaiyak si Violet. Mami, hindi mo ako naiintindihan. Humarap siya, nanginginig ang boses. Bago pa ang kasal, nahuli ko si Giovanni na may ibang babae. Sa kama namin mismo, Mami. Sa mismong araw bago ang kasal namin. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako tutuloy pero sinaktan niya ako. Tahimik si Divine ng ilang segundo. Ngunit imbis na unawain ng anak, tinalikuran niya lang ito. Pagkapasok ni Violet sa kwarto, agad itong nilak ni Divine. Sa tulong pa mismo ng mga kasama nila sa bahay. Hintayin mo si Giovanni at ayusin niyo to. Mariing sabi ng kanyang mami. Nagulat si Violet sa ginawa ng ina. Mami, buksan mo tong pinto. Huwag mo akong ikulong dito, please. Ngunit sa halip na pakinggan, nadinig pa niya ang boses ng ina habang may kausap sa telepono. Tinawagan nito si Giovanni upang ipaalam na nasa bahay si Violet at maaari na itong puntahan. Mabilis na gumawa ng paraan si Violet. Lumapit siya sa terrace ng kanyang kwarto at maingat na sumilip. Kailangan niyang makatakas bago dumating si Giovanni. Naghanap siya ng taong maaaring hingan ng tulong. Pero wala kahit isa. Dahan-dahan niyang sinubukan tumawid sa bakod ng terrace para makarating sa bubong na daan papunta sa swimming pool. Doon siya balak tumalon. Sa labas ng gate, nakasandal pa din si Lance sa kanyang kotse. Tahimik siya nakamasid sa bahay na yon at sa babaeng tila isang misteryoso sa kanya. Mahina niyang sambit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kitang tulungan hanggang dulo. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, pero pumasok siya sa loob ng gate. Malawak at napakaganda ng paligid. Parang mansyon. Habang nag-iikot, napatigil siya nang makita si Violet. Bumababa mula sa terrace. Anong ginagawa mo? Gulat niyang tanong. Nang makita siya ni Violet, tila nagkaroon ito ng pag-asa. Tulungan mo ako please. Tinawagan ng mami ko si Giovanni. Papunta na siya dito. Sige, tumalon ka sa akin. Sasaluhin kita. Ha? Sigurado ka ba? Nanginginig sa takot ang tinig ni Violet. Magtiwala ka sa akin. Sasaluhin kita. Sandaling nag-alinlangan si Violet, pero naisip niya, kung hindi siya tatalon ngayon, muli siyang makukulong sa impyernong mundo ni Giovanni. Kaya't pumikit siya at tumalon. Nasalo siya ni Lance. Pareho silang napahiga sa damuhan. At katawan ni Lance ang sumalo ng impact. Napahinga ito ng malalim sa sakit, pero ngumiti. Sabi ko sa'yo, sasaluhin kita. Agad silang tumayo at mabilis na tumakbo palabas ng bakuran.
Sumakay sila sa sports car ni Lance. Sa bilis ng takbo ng sasakyan, ramdam ni Violet ang malamig na hangin na pumapalo sa kanyang mukha. Nasa tabi niya si Lance. Seryoso ang mukha, ngunit halata ang pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong nito habang bahagyang nilingon siya. Tumango si Violet, ngunit bakas sa mga mata nito ang kaba at pagod. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Lance. Ang alam ko lang, ayoko nang bumalik doon. Tahimik si Lance na ilang sandali bago marahang ngumiti. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa akin. Wala kang dapat katakutan habang kasama ako. Napatingin si Violet sa kanya. May kung anong init sa mga salitang iyon. Isang tinig ng proteksyon. At isang damdaming hindi pa man sinasabi, pero dama na. Lumipas ang ilang araw, nanatili muna si Violet sa bahay ni Lance. Ito ay bahay ng mga magulang ni Lance, pero wala nang tumitira dahil nasa abroad na ang mga ito. Isang modernong bahay na simple, pero may init ng tahanan. Tuwing umaga, si Lance ang nagluluto ng breakfast pero minsan ay sabay silang nagluluto. Nagbibiruan at nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Hanggang sa isang gabi, habang magkasabay silang nanonood ng pelikula, biglang nagtanong si Lance, Violet, kung bibigyan ka ng pagkakataong magsimula ulit, gagawin mo ba? Ngumiti ito ng malungkot. Siguro, oo. Tahimik silang nagkatitigan. Unti-unting lumapit si Lance at ramdam ni Violet ang init ng hininga nito. Hanggang sa unti-unti naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pag-aalinlangan pero totoo. Matamis at puno ng pag-asa. Sa gabing iyon, pareho nilang naramdaman na parang nagsisimula silang muli. Kinabukasan, habang nagkakape sila sa veranda, biglang nagsalita si Violet. Lance, may gusto kong ikwento. Tungkol sa daddy ko. Tahimik si Lance, nakikinig. Bata pa lang ako. Lagi kaming magkasama ni daddy. Mahilig siyang mag-drive papunta ng Tagaytay. Tapos bibili kami ng kape sa daan. Pero isang araw, habang papunta kami doon, may kotse na biglang sumalubong sa amin. Sobrang bilis. Nabangga kami sa puno. Si daddy, hindi na siya nagising. Tumingin siya sa malayo at tumulo ang luha niya. Hindi ko makakalimutan yung kotse na yon. Tumakbo lang. Wala man lang tumulong. Biglang nanlamig si Lance. Napatigil siya. Ang kamay niya ay kanina'y nakahawak kay Violet, unti-unting nanginig. Violet, anong taon nangyari yun? 2015. Sagot ni Violet, hindi tumitingin. September 28, 2015. Bakit? Nanlaki ang mga mata ni Lance. Parang tinamaan siya ng kidlat sa gitna ng dibdib. Ang hininga niya ay naging mabigat at ang puso niya ay halos kumawala. Hindi. Imposible. Bulong niya sa sarili. Yun ang araw na hindi niya makalimutan. Ang araw ng aksidenteng nagbago ng buhay niya. Ang gabing pinagmulan ng kanyang bangungot. Dati pa niyang pinagsisihan. Isang lasing na kaibigan ang nagmamaneho. Siya ang nasa passenger seat. At oo, sila ang nakabangga ng sasakyan sa Tagaytay noon. Hindi niya alam na ang batang babae na nasa kotse na yon ay si Violet. Simula na mawala ang daddy ni Violet, ipinagkasundo na lamang siya ng kanyang ina na si Divine sa panganay na anak na malapit nilang kaibigan. Alam ni Divine na labis ang yaman ng pamilya Del Franco, ang angkan ng lalaki. At inisip niyang hindi na maghihirap si Violet, sakaling hindi na niya kayang palaguin ang iniwang negosyo ng kanyang asawa. Ngunit ang hindi alam ni Divine, si Giovanni Del Franco ay isang malupit na lalaki. Madalas saktan si Violet at kilala din sa pagdadala ng iba't ibang babae kung saan-saan. Lumipas ang mga araw na nagtatago sila sa bigat ng katotohanan. Ngunit habang mas nakikilala niya si Violet, mas lalo siyang nahuhulog at mas lalo siyang kinakain ng konsensya. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa dalampasigan, mahigpit na hinawakan ni Lance ang kamay ni Violet. Violet, may kailangan akong aminin sa'yo. Ngunit bago pa man niya masabi, ngumiti si Violet at nagsabing, Alam mo Lance, salamat ha. Hindi ko alam kung paano ako tatayo ulit kung hindi dahil sa'yo. Napahinto si Lance. Ang luha niya ay halos pumatak. Tinitigan niya ang babaeng minamahal niya. Ang babaeng naging dahilan ng paggaling niya. At siya ring dahilan ng pinakamalaking kasalanan ng kanyang buhay. Kinabukasan, habang nag-aayos sila sa kusina, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang matandang lalaki ang bumungad. Si Mang Efren.
Ang tatay ng kaibigan niya nakasama noong maaksidente sila sa Tagaytay. Lance, matagal na akong gustong humingi ng tawad sa iyo dahil bigla na lang namin pinadala sa ibang bansa si Gilbert upang takasan ang aksidenteng nangyari sa inyo dati. Naalala mo yung aksidente noong 2015? Ang batang babae at tatay niya. Hindi man lang natin natulungan. Napatigil si Lance. Sa likod niya, si Violet. Tahimik lang, pero narinig ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Anong aksidente ang sinasabi mo? Nanginginig ang tinig ni Violet. Hindi makasagot si Lance. Ang tingin niya kay Violet ay puno ng takot at pagsisisi. Violet, ako yung nasa kabilang kotse. Yung kotse na nakabangga sa inyo noon. Kami yon. Nabitawan ni Violet ang hawak niyang baso. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagputol ang tibok ng puso niya. Anong sinabi mo? Halos mapasigaw niyang tanong. Ibig mo sabihin, ikaw? Kayo ang dahilan ko bakit namatay ang daddy ko? Tumapit si Lance pero umatras si Violet, puno ng galit at luha. Wala akong alam noon, Violet. Lasing yung kaibigan ko. Ako ang sakay niya. At hinayaan mo mamatay ang tatay ko? Hinayaan mo magdusa kami ng mami ko habang ikaw. Hindi ko alam na ikaw pala yung anak niya. Sigaw ni Lance, halos humahagulhol. Ngunit mas lalo lang nag-apoy ang galit ni Violet. Huwag mo akong lapitan, Lance. Akala ko iba ka. Pero isa ka din palang sinungaling at mamamatay tao. At doon, tuluyang gumuho ang mundo ni Lance. Iniwan siya ni Violet sa gitna ng ulan. Pareho silang basang-basa pero mas malamig ang distansya sa pagitan nila. Lumipas ang mga araw, umalis si Violet sa bahay ni Lance at bumalik sa poder ng ina. Subalit hindi pa din siya payapa. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang aksidente at mukha ni Lance ang laging lumilitaw sa panaginip niyang yun. Samantala, si Lance ay tila nilamon ng guilt. Lumayo siya. Ipinagbili ang kotse at tinulungan ang pamilya ng mga biktima ng mga road accidents bilang paraan ng pagbabayad. Ngunit kahit ilang taon ang lumipas, hindi niya nakalimutan si Violet. 3 taon ang lumipas. Isang gabi sa charity event para sa mga batang ulila sa aksidente, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Naka-white dress si Violet. Ngayon ay isang social worker. Si Lance naman ay isa ng volunteer coordinator ng organisasyon. Tahimik silang nagkatinginan sa gitna ng crowd. Walang salita, pero dama nilang pareho. Hindi pa tuluyan naglaho ang koneksyon nila. Violet, hindi ko inaasahan na makikita pa kita. Hindi ako umaasa ng kapatawaran pero salamat pa din. Sa pagkakataong makita ka masaya. Tahimik si Violet, tinitigan niya ito. Ibang-iba na si Lance. Payat, tahimik at halatang pinagsisiyan ang lahat. Hindi ko akalaing makikita pa kitang ganyan. Sabi niya. Noong una, galit lang ang meron ako. Pero habang tumatagal, naisip ko, baka panahon na para palayain ang galit na yon. Ibig mong sabihin, pinapatawad mo ko? Ngumiti si Violet, luhaan. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Kasi kung patuloy ako magagalit, ako lang ang masasaktan. Unti-unti siyang lumapit kay Lance. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, niyakap niya ito. Tama ka noon, Lance. Minsan kailangan nating magsimula ulit. Makalipas ang ilang buwan, muling nagkita sila sa Tagaytay. Sa parehong lugar kung saan naganap ang aksidente. Ngunit ngayon, may dala silang bulaklak at dasal. Hindi luha. Hi, Daddy. Mahina ang tinig ni Violet habang inilalagay ang bulaklak sa tabi ng puno. Ito si Lance. Siya yung lalaki na tutunan kong patawarin at mahalin. Pangako, Violet, hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko noon. Lahat ng araw ko, gugugulin ko sa pagbibigay halaga sa'yo. Ngumiti si Violet at sa unang pagkakataon, magaan na ang dibdib niya. Lumipas ang ilang buwan matapos nilang muling magkita sa charity event, muling bumalik ang ngiti ng mga labi ni Violet at unti-unting gumaling ang sugat sa nakaraan. Si Lance naman, patuloy ang pagbabagong pinili. Mas naging mahinahon, responsable at puno ng malasakit. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong tumibay ang pagmamahalan. Wala nang lihim, wala nang takot. Tanging katapatan at pag-ibig na totoo. Isang umaga, habang magkasamang nakaupo sa veranda, biglang nagsalita si Lance. Violet,
Naaalala mo ba kung saan nagsimula ang lahat? Yung kalsada sa Tagaytay, kung saan una nagtagpo ang malandas natin? Ngumiti si Violet, sabay hawak sa kamay niya. Oo. Paano ko makakalimutan? Doon ko unang nakita ang lalaking tinakasan ako sa una. Pero tinakbuhan ko pa din pabalik sa huli. Ngumiti si Lance, sabay labas na maliit na kahon mula sa bulsa. Dito, marahan niyang binuksan. May kumikislap na singsing sa loob. Violet, gusto kong doon din sa Tagaytay. Tayo magsimula ulit. Will you marry me? Naluha si Violet, pero ang ngiti niya ay buong buo. Oo, Lance. Hindi dahil sa nakaraan kundi para sa ngayon. At sa lahat ng bukas. Makalipas ang 3 buwan, ginanap ang kasal sa isang simpleng garden overlooking na ridge ng Tagaytay. Maaliwalas ang langit, malamig ang hangin at sa likod nila ay tanaw ang taal. Tila saksi sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Habang naglalakad si Violet sa aisle, suot ang eleganteng puting gown, halos maiyak si Lance sa ganda nito. Ang bawat hakbang ni Violet ay simbolo ng paghilom, at sa bawat ngiti ni Lance ay tanda ng pagsisisi na nauwi sa tunay na pagmamahal. Sa lahat ng sakit at kasalanan, ikaw pa din ang dulo ng lahat ng yun. Bulong ni Lance habang tinatanggap ang kamay ni Violet. At ikaw? Tugon ni Violet. Ang patunay na minsan, kahit mali ang simula, pwedeng maging tama ang pagtatapos. Pagkatapos ng seremonya, sabay nilang pinagmasdan ng paglubog na araw sa Tagaytay. Nakaupo sila sa damuhan, magkahawak ang kamay, habang ang mga alon ng hangin ay tila bumubulong ng bagong pag-asa. Ang ganda, no? Sabi ni Violet. Oo, sagot ni Lance. Pero mas maganda ka. Kasi ikaw yung araw na bumalik sa buhay ko matapos ang mahabang gabi. Ngumiti si Violet at marahang sumandal sa balikat ni Lance. Ilang buwan matapos ang kasal, nakatira na sila sa maliit ngunit payapang bahay sa Tagaytay. Araw-araw silang nagkakape sa veranda, sa lugar kung saan una silang nagtagpo. At sa bawat umaga, bago pumasok sila sa trabaho, lagi niyang sinasabi, Good morning, Mrs. Cruz. Mahal na mahal kita. At sa bawat ngiti ni Violet, alam ni Lance ang minsang sugatang puso, ngayon ay buo na. At ang minsang mapait na simula, ngayon ay nauwi sa pinakamagandang happy ending na kanilang buhay. Ito po ang kwento ni Lance at Violet. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.